At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang malaking balita ang kumakalat ngayon na nagpapakita ng hindi inaasahang pangyayari sa ating gobyerno. Ayon sa mga ulat, inaresto ng mga otoridad si President Kuting ng Norte Jr. at ang House Speaker na si Martin Tambaloslos Romualdez matapos silang masangkot sa isang controversial na kasong pagnanakaw sa pondo ng bayan. Ang pag-aresto ay isinagawa base sa isang desisyon ng Korte Suprema na ngayon sumusuporta kay dating Representative Rodante Marcoleta. Ayon sa mga impormasyon na nakuha ng aming mga reporter, ang kasong isinampa laban sa mga naturang opisyal ng gobyerno ay may kinalaman sa di umano'y iligal na pag-alok ng mga pondo mula sa pambansang budget na ipinapamahagi sa mga proyektong hindi dumaan sa tamang proseso ng bidding. Si Marcoleta, na isa sa mga kilalang kritiko ng administrasyon, ay nagsampa ng petition sa Korte Suprema upang magsagawa ng investigasyon at masusing pagtingin sa mga transaksyon nito. Para magbigay ng karagdagang detalye, ang mga reaksyon mula sa mga otoridad at iba pang mga mambabatas ukol sa insidenteng ito. Ayon sa mga kinatawan mula sa PNP at iba pang mga ahensya ng gobyerno, sinunod lamang nila ang mga kautusan ng Korte Suprema ng arestuhin ng Pangulo at si Speaker Romualdez. Sinasabi na ilang mambabatas na nakakagulat ang mabilis na aksyon ng Korte Suprema na pinili ang panig ni Marcoleta laban sa mga leader ng kasalukuyang administrasyon. Marami sa kanilang mga kasamahan ang nagbigay ng pahayag na labis silang nagulat, ngunit binigyan din nila na handa ang mga otoridad na magpatuloy sa kanilang investigasyon. Patuloy ang pagtanggap ng mga reaksyon mula sa iba't ibang sektor. Ang mga kritiko ng administrasyon ay nagpakita ng suporta kay Marcoleta at sa mga hakbang ng Korte Suprema. Samantalang ang mga taga-suporta naman ng Administrasyong Marcos ay nag-aalala sa mga epekto nito sa ating political stability ng bansa. Ang mga legal na eksperto ay nagsabing magbibigay ito ng malalim na epekto sa mga ugnayan sa loob ng gobyerno, lalo na sa relasyon ng executive branch at judiciary. Sa ngayon, patuloy ang pag-iimbestiga sa kasong ito at inaasahan ang mga susunod na hakbang mula sa mga legal na eksperto at mga mambabatas. Ayon sa ilang observers, magiging mahalaga ang mga susunod na desisyon ng Korte Suprema upang makita kung paano ito makakaapekto sa mga operasyon ng administrasyon ni PBBM at ang kanyang mga kasamahan sa Kongreso. At heto nga mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Kay Marcolita, yan. May reason din ang INC kung bakit gawin nila yan. O ito, panoorin po muna natin, baka sabihin po ninyo gawa-gawa. At ay wag muna yung 1 billion, guys. Dito lang muna tayo sa sa impeachment. Mas maganda padulo natin yung 1 billion. Dito muna tayo sa kasinungalingan ni Tambaloslos. Okay to. Panoorin po natin yung kasinungalingan ni Tambaloslos na tila bang naghugas kamay patungkol po sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Hingga po natin mga kabisda ko. Nanindigan naman si House Speaker Martin Romualdez na walang pinag-usapan na anumang impeachment plot sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Yan po'y sinabi ni Speaker Romualdez sa isang panayam matanong ukol sa inihahandang impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo ng grupong Bagong Alyansang Makabayan at kung makakakuha ba ito ng suporta sa Kongreso. Ayon kay Speaker Romualdez, wala silang impormasyon ukol dito at wala rin silang alam kung may iba pang grupo na may kaparehong akbang. Sabi naman ni House Deputy Majority Leader for Communications, Erwin Tulfo, sakali bang may maghain ng ganitong reklamo, dadaan pa ito sa masusing pag-aaral kung may sapat na basihan. Una nang pumalag si VP Duterte sa mga umuugong na umunoy planong pagpapatalsik sa kanya at nanindigang tuloy-tuloy lang siya sa pagsiservisyo sa kabila ng mga isyong ito. We have nothing that in the radar, so we have to look at whatever comes before us. But we have I've not heard of any of that. You haven't heard of any other group that are planning the same? Wala po naman. Ang tanong dapat dyan, kung meron bang impeachment, may papasok ba na impeachment? Ito ba ay may mga form, may substance, yung mga tinitignan dyan eh.
Kung wala naman yung mga sabi-sabi lang, baka hindi matuloy. Pero kung matibay din naman, nanood kayo ng hearing kahapon, kung matibay sa tingin niyo, then siguro baka meron. Pero for now, ako, the way I look at it, wala pa naman nagpa-file, wala pa naman dumarating sa SecGen. Okay. Kung matibay, baka meron. Sabi ni Tambaloslos, wala. Pero bakit ganito na yung nakikita natin? Ayan, oh. Hello po, maraming salamat Ma'am Erlinda Sulwita sa pakulay. May nagtatanong kung tinapik ba natin daw yung Okada. Yung live po namin kanina, hapon po, natapik po namin. Mag-reply na lang po kayo. Sa mga nagtatanong patungkol doon sa Okada bribery. Isipin nyo, sabi wala. Pero ano yan? Ipinost ngayon ng One News at ng Philippine Star. Anong sabi? Galing daw kay Erwin Tulpok. By VP Sara's refusal to take oath triggered impeachment call. Oh. So meron! Meron talaga! Labo-labo, no? Kasi nga, gusto ninyong iluklok si Tambaloslos bilang isang vice-presidente. Kasi magulat ka ganito. Senatorial election. Oh. Kung itong si Tambaloslos walang pangarap na magiging vice-presidente, bakit hindi siya tumakbo sa pagiging senador ngayong 2025? At pinili na lang niya tatakbo uling kongresista. Bakit to? Ganito ho kasi yun. Yung kapangyarihan ni Tambaloslos ngayon, lampas hanggang impyerno ho, yan talaga. Number 2 nga po yung codename niya dyan sa sa Okada. Bribery issue sa Okada. Code to. Ibig sabihin, pangalawang makapangyarihan siya sa ating bansa. Yun ang alam ng mga foreigner, mga Hapon. Bakit hindi siya nagsisenador? Sabi ni si Miso Sir, 100% talo yan. Bukod sa talo siya. Bukod sa talo siya, ha? Kasi kailangan muli niyang maluklok bilang isang Speaker of the House. Ganon yung laro nila ngayon. Automatic yan, hindi pa rin yan tatanggalin sa pagiging Speaker of the House. Kung sakali, palarin pa rin sila sa 2025 at di po sila masipa, siya pa rin ang magiging Speaker of the House kasi ang purpose talaga nila ay i-impeach si Vice President Inday Sara, at pag ma-impeach si Vice President Inday Sara, automatic si Tambaloslos papasok bilang isang vice-presidente. Ganon yung purpose nila. Kunyari, nagkataon lang talaga, no? Kunyari, mangyayari, hindi napipigilan ng taong bayan na i-impeach si Vice President Inday Sara dahil yung mga tao ngayon tahimik pa rin. Marami ng issue, ayaw pa rin lumabas, ayaw pa rin mag-ingay. Hindi natin napigilan yung kasamaan ng Marcos admin. Nagtagumpay ho sila na impeach si Vice President Inday Sara. Kunyari lang, ha. At maging vice-presidente si Tambaloslos. Kasi ang papipiliin po tayo ang mamimili ng pagiging vice-presidente, kongresoman. Kahit may Senate President, malakas man si Tamba, automatic si Tamba magiging vice-presidente. Pag nagiging presidente si Tamba, alam niyo po ba kung anong mangyayari sa susunod? Huwag man sana mangyari ito. Hulaan niyo po. Kaya, ito ay teorya ko. Baka sakaling makatulong ito sa mga supporters ng mga Duterte na gumalaw at lumabas at sumama sa amin pakikibaka natin. Baka sakali lang, ha. Ano yung next na mangyayari? Kunyari lang, ha, nakaupo na
si Tambaloslos bilang isang vice-presidente. Alam niyo po ba anong mangyayari kay Da Junior? Putang ina na yan. Alam mo ba anong mangyayari kay Da Junior? Baka hindi pa iinit ang puwet. Baka hindi aabot po ng 2026. Baka 2025 lang. Hindi. Mag-resign si Da Junior sa pagiging presidente at ang irason niyan, health problem, automatic ang ipapasok si Tambaloslos. Si Tambaloslos magiging presidente yan. Pagtatanga-tanga ang maraming Pilipino. O ito, teorya ko ito. Pagtatanga-tanga ang maraming Pilipino, si Tambaloslos magiging presidente at mabubusog ang mga buhayang ito pag hindi tayo gumalaw. Ganyan ang mangyayari. Tama, ang mangyayari. Magiging vice-presidente si ano? Magiging vice-presidente si... Ito naman, galing kay Tatay Digong at kay Harry Roque, di ba? Magiging vice-presidente si Sandro. So ngayon, hindi na bababa sa pwesto ang mga animal, sila na lang. Sila na lang habang buhay animal sa iyo ng Pilipinas. Sabi ni Josie Amarilla, tama ka Sir Bisdak, yan din ang nasa isip namin mag-anak. Nagkapareho tayo. Kaya ito yung sinasabi ko sa inyo. Kung hindi gagalaw ang taong bayan, mangyari talaga yan. Pagpabungol-bungol ba tayo ba? Ito na nangyayari sa ating bayan eh. Tingnan mo, anong sit-up nila ngayon ng Marcos admin? Pinopromote nila si Tambaloslos. Paano na-promote si Tambaloslos? Sa pamamagitan ng pambubulag ng maraming Pilipino. Ayuda Nation. Kahit walang bagyo, walang baha, nag-aayuda. O ngayong araw, sa Cavite, yan mo ha, kinig kayo. Ngayong araw sa Cavite, yung mga nakasuot doon, nakaputi, o simple papunta, may ayuda, may 5,000. Meron kang 5 kilong bigas. May tatak MR lang, mangungurakot rice, yung bigas. Yung mga damit, may tatak MR din. Alam nyo ba kung magkano ang inubos ngayon ni Tambaloslos? Ang tanong, inubos ba talaga yan? Panoorin po natin ang balitang ito. Sa 65 participating agencies ang kaisa sa programa at aabot sa 999 million pesos na halaga ng serbisyo ang handog dito. 999 million pesos ang halaga. 999 million pesos, putang ina, nahiya pa kayo ha? Hindi pa talaga ninyo ginawang 1 billion? Kita nyo, rinig nyo yung kanta ni Andro eh. 999 million, ulol, kunyari pa kayo. 999 million. 1 milyon na lang, 1 bilyon na. Gago. Isang araw lang, isang araw. Bigyan ng jacket yan. Bigyan ng 5,000 yan. Isang araw ha. Alam nyo ba ganito? Sa saligang batas po, sa batas talaga kung sinusunod natin yung 1987 Constitution, no? Yung 1 million daw kay Andrew eh. Mutang ina nyo, tamaan kayo ng kidlat sana. Ito ha. Meron akong narinig sa isang abogado na puna itong pamimigay ng ayuda. No? Ang pamimigay ng ayuda, ang dapat yan nangunguna ay yung implementing agency. Ano ba yung mga implementing agency na dapat magpi-perform at mag-deliver ng programa ng gobyerno? Di ba ho? DSWD yan. No? Department of Health. Yan, DSWD. Yan ho yung magbibigay ng ayuda. At sabi ng abogado, kung meron kayong nakikitang kongresista
na sumasama sa pamimigay ng ayuda, isa lang ang ibig sabihin yan. May korupsyon. Merong korupsyon na nangyayari. Dahil ang kongresista, hindi nila tungkulin yan. Sila lang po ang nagpapasa ng mga panukala. Kasi nasa legislative branch po sila. Pag meron kayong makikita ang kongresista na namimigay ng ayuda kasama DSWD at merong cash na pamimigay, putang ina, may korupsyon yan. Bawal yan sa saligang batas. Ipinagbabawal yan. Ano po ang nasaksihan natin under Marcos admin? Lahat ng mga kongresista kasama po sa pamimigay ng ayuda. So, ibig sabihin, may korupsyon na nangyayari. 1 bilyon yung pinag-uusapan. Ang tanong, yung 1 bilyon ba na budget ngayong araw, ayon sa balita, naibigay ba yun lahat sa mga tao? O, wag na tayong alisin muna natin sa pagiging Duterte supporters, Marcos supporters ka ba, Bangang supporters, Insaibada vloggers. Ito na lang, tanong ko sa inyo. Tanong ko lang sa inyo. Yung 1 bilyon ba na ayuda, budget sa isang araw, nabibigay ba yan lahat sa mga beneficiary? O honest to goodness tayo. Putangin na pag sinabi ninyo nabibigay lahat, ulol nyo. Oh. Sabi ng hula ka na naman, anong nang hula? Ayan kakabalita lang na 1 bilyon, 999 milyon, isa na lang, 1 million na lang. 1 bilyon na. Ina nyo. Mabibigay nyo? Lo nyo? Ipatuloy natin muli yung trolls. Oh. Sige nga. Tatanga na talaga tayo sabihin na bigay lahat. O sige, pagbibigyan natin. Nabigay baka mo lahat? 1 bilyon ba lang talaga ang ginamit nilang pira? Sabihin na lang natin na bigay ng lahat. Pagbigyan natin yung mga animal ng mga trolls kasi feeling nila magagaling yung mga sinuportahan nila. Maglatag ka nga ng resibo. Saan yung ginamit yung 1 bilyon? Totoo bang napunta? Balita natin nung ginawa sa Davao nila ni Tambaluslos, yung 10,000, 1,500 na lang yung bumalik. Kupit yung 8,500. Yan ang totoo. Pag may ayuda, malawak ang korupsyon. Kaya ang ginawa ng mga buhaya sa Kongreso, panay ayuda, wala silang proyekto. Walang infrastructure. Kasi instant yan Instant pira yan. Alam nyo ba, pag ganyan, instant pira yan. Bigay agad yan. Release ng budget. Bilis ng budget. Bigay tayo ng ayuda. Pag-release ng budget yan, mabilisan yan, automatic, dito na sa amin, 45%. Amin na yan. Infrastructure kasi, hindi agad yan. Kasi ang dami pang bidding process. Pero ito, nagiging programa na talaga nila. Nagiging, panggulat, pambulag sa totoong nangyayari sa ating bayan. Pero kung ikaw, ordinaryong Pilipino, siyempre, tatanggap ako dyan. No? Tatanggap ako ng ayuda, di naman pira nila yan. Makinig kayo sa mga Pilipinong dadayuhin ni Tambaluslos, huwag kayong mahiya. Pumunta kayo, tanggapin nyo yung pira ninyo yan, pira natin yan. Tanggapin nyo yung bigas, pira natin yan, pira ninyo yan. Pero huwag kayong maniwala sa kanila. Pagdating ng eleksyon, iikis nyo sila. Kasi ang ginagawa nila, ginagawang malademonyo yung kanilang gustong mangyari sa atin. Bubulagin ka man. Parang binubusulan ka man dyan. Nakatanggap ako, pero tandaan ninyo. 5,000, ilang araw po yan. 5 kilong bigas, ilang araw po yan. Ilang araw lang. Kaysa yung mahal na bilihin, araw-araw mo, sinasalubong. Mga pangako nila walang nangyayari. Korupsyon,
kriminalidad, pulburon, droga, maraming namamatay na mga kabataan, karahasan, panggigipit. Yan yung tunay nangyayari. Hair follicle drug test dapat lagi. Tama ka, si Miso Sir. Band-aid lang ang ayuda. Pang ano nga, pang bulag lang yan. Hindi yan totoo. Hindi yan totoo na mimigay sila may concern sa inyo. Hindi. Namigay sila dahil gusto nilang punuin ang kanilang mga bulsa. Ganun lang ho yan. Sabi ni Dilet, wag po kasi kayo pipirma. Automatic tool, may pirma ka tool. Tingnan mo Kung yung pirma ngayon, hindi magagamit yan, okay lang yan. Yan ang isip sa kanila. Dahil magagamit nila yan pag nagiging vice-presidente na si Tambaloslos at nagiging presidente. Yan ang maniwala. Kaya tingnan mo tong si Tambaloslos na paungol No? Sabi ni Tariray, patay na ang PI. Hindi patay. Pinatahimik lang. Actually, yung PI gumagana. Yung PI, lahat ng ayuda, isipin nyo po. Tingnan mo Isipin nyo. Umikot sila sa buong Pilipinas para mamigay ng ayuda at kapalit perma. Wala ka mang ayuda kung wala kang perma. Diba? Sabi ni Dave, nagpirma ko, walang ayuda. Ay, loko, sayang perma mo. So, yung pirma na yan po, ilang taon na sila, nag-iikot-ikot ngayon, tinatago na nila yan. Consolidated na yan. At time will come, bubulagain tayong lahat. Bubulagain tayong lahat. Ngayon, wala ka nang magawa, nakapirma ka. Yan ang mangyayari. Kaya, panoorin nyo si Tambaloslos. Biglang umungol. Tangina, Ay! Tambaloslos! Ba't siya umungol dito? Patuplok nga, guys. Para maniwala, para magiging legit lang yung ano natin. Umungol talaga, animal. Ito! Putak ina guys. Yung Prime Minister nyo. Ba't siya umungol dyan, gago? Ako, Budoy! Parang yung pipi namin kapitbahay namin. Ako, Budoy! Disoy daw na buhaya. Di na siya makapagsalita kasi putang ina, 1 bilyon Ako buhaya. Sabi ni Jimares, mukhang bungguloy dito ang Baloslos. Nangina, ganyan-ganyan kayo. Kamukha niya Prime Minister ng North Korea. Presidente ng North Korea at magiging Prime Minister ng Pilipinas yan. Pagpabungol-bungol tayo, pagpapipipipi tayo, magkaroon talaga tayo ng ako, Budoy! Gago! Dumawa si Bong Rebelya. Isa pa daw. Bagsak ka! Nangina, mongoloid na. Mongoloid. Putay na, ungol na ungol. 1 bilyon! Sabi niya, Sabi pa ni Bong Rebelya, isa ba? Bagay niya. Ako, Budoy, Bakit ganyan siya? Magkaroon tayo ng vice-presidenteng ungo-ungo.
may tarak-tarak sa utak. Busog na eh. Sabi ni Rondo, sana matuluyan ka na, hindi ka na makapagsalita. Nabulunan ng 1 bilyon. Oh, ito, patalastas muna tayo. Ang hinahanap po ninyong si ang pakana ng bagong Pilipinas, bangag ang mukha. Alam nyo ho, ako po'y napapasil, no? Kung si Andrew iba ay talagang Inday Sara. Kasi nung nakarang eleksyon, si Andrew, nakita ko talaga, supporter talaga ni Inday Sara. Ito na, Inday Sara, here she comes, Duterte. At kasama-kasama niya si Inday Sara sa pangangampanya. Ako'y nagulat lang. Kasi nga, pinag-uusapan pa nga natin eh. Sana si Andrew ay lumabas at sumama sa maisog at mag-compose muli ng bagong kanta. Oh. Sabi si Andrew ay maka-VP nga. Pero nandito, kasama sa ngagba, supporters. Ayan, oh. Hinabol siya dyan. Oh. Habol ni Manang. Putang na. Oh. Takbo si Manang. Gabulan sila ng utot. Ngayon mo, oh. Wala na. Tingnan mo, oh. Ang kuripot po ni Andrew eh. Kinukuha yung damit kasi ipaalaga niya, pagpasok niya yan. Tapos nandyan si Tambaluslos sa harapan, nakaupo. At saludo-saludo pa siya kay Tambaluslos dyan. Sa video nakita ko, saludo-saludo siya kay Tambaluslos. Magpaalagaw siya ng damit. O ngayon, yung Manang biglang umakyat. Tingnan na, Andrew, di mo pinagbigyan yung Manang. Sabi ni Mark Saplan, kumpare niya si BBM. Jem Marias, basta may pira, mawawalang prinsipyo. Puta, wala na talaga. Pira pinag-uusapan to, guys, eh. Hinabol siya ni Manang, akin na. Hindi talaga binigay. Sabi ni Nida, that's how money talks. Sabi ni Ernie, bagay talaga ang kantang Gamul na Andrew, eh. Si Lito, basta malaki ang bayad, magtrabaho yan si Andrew, eh. Sana, bayad-bayad lang yan. Kaso, Andrew, baka pwede, no? Ang nangyayari kay Inday Sara, Andrew. Kung ako si Andrew, eh, kung talagang supporters ako ni Inday, no? Aba, hindi na ako magpe-perform dyan. Ginagagong yung si Inday, ipa-impeach nyo. Nandiyan pa si Tambaluslos. Ulitin natin isa pa, oh. Tingnan mo dyan. Tingnan mo. Nandiyan si Tambaluslos, oh. Yung naka-item sa gilid, si Tambaluslos yan. Abulin siya ni Manang dyan. Pira-pira lang. Yan lang talaga yung nakikita ko dyan. Pira-pira. Pira na pinag-uusapan ngayon. Kahit siguro gano'n may prinsipyo ka. Pag pinakataan ka ng milyones, Andrew, alam ko, supporter ka ng mga Duterte, Andrew. Oh. Offer namin sa'yo, mga ngampanya kami, start na kami. So kasama ka na kayo sa mga ganitong pagtitipon. O ito, hindi na kami mag-offer ng isang milyon. Hindi na milyon ang pinag-usapan. Kasi nagbinta man sila ng ginto. Bilyon. 1 bilyon, offer namin sa'yo. Puta, Andrew talaga, oh. Kung makita ni Andrew, puta, 1 bilyon. Oh, sige! Diyan na! Kung wala kang prinsipyo. Wala kang prinsipyo. Kasi kung totoong Diyos ko, sabi ni Gracia, may malaki bayad dyan. Adurayan ang kinang ng salapi, nawawala ang prinsipyo pagdating sa pera, walang kaibigan o kaanak. Sabi ni Amelita, trabaho lang yun kay Andrew, pero Duterte supporter yan. Pero ako, hindi eh. Kahit na trabaho lang, mamimili pa rin ako eh. Makikita ko yung animal, may gusto magpa-impeach kay Inday. Gusto sa inyo na yan. Doon na lang ako sa DDS.